Senator Risa Hontiveros files resolution urging Palace to work with ICC. Balita nga ng Inquirer.net. Opposition Senator Risa Hontiveros on Tuesday filed a resolution urging Malacanang to cooperate with the International Criminal Court and accommodate the International Tribunal's bid to start its investigation of the human rights situation in the country. Hontiveros said the ideal way for the Philippine government to uphold human rights is by working with the ICC. Pero teka muna, parang ito na lang ba talaga ang paraan para ma-uphold natin yung human rights ng Pilipinas? Is by working with the ICC? The senator said, the Philippines has historically been at the forefront of advancing humanitarian law and international justice, stressing that it is high time that the country affirms its commitment to these values before the international community. Sinabi pa ni Hontiveros that the country's previous withdrawal from the ICC shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigations and proceedings. Hontiveros said Marcos's recent pronouncement offers hope to thousands of Filipino families seeking justice for human rights violations. Sana ay hudyat na ito ng mas matibay na pagpapahalaga ng pamahalaan sa hustisya at karapatang pantao at hindi pakitang tao lamang, sabi pa niya. Yun ang nangyayari ngayon. Minamind condition nila yung sinabi ni President Bongbong Marcos. Ang sinabi lang naman ni President Marcos ay pag-aaralan kung tayo ay babalik at sasali muli sa ICC. Hindi po niya kinonfirm yan. Pero kung papansinin nyo, napakadaming mga news outlet dyan na ibinabalita nila na akala mo, tuloy-tuloy na napapapasukin ang ICC sa Pilipinas. Sino po ba ang mga nag-file ng resolution na yan mula sa House hanggang sa Senado? Mga oposisyon. Pansinin ninyo, sino ang mga nag-file ng resolution dyan sa lower house? Hindi ba ang Makabayan Black? Ngayon naman, dito sa Senado, si Risa Hontiveros. At sa mga binibitawan nilang salita, parang minamind condition nila ang mga tao na si Bongbong Marcos ay bibigay na at pababayaan ng pumasok ang ICC dito. Samantala, ang sinabi niya ay pag-aaralan kung tayo ay magre-rejoin or babalik sa ICC. Hindi po niya sinabi na pag-aaralan niya kung papapasukin ang ICC para imbestigahan itong war on drugs case ni ex-President Rodrigo Duterte. Dahil malinaw po ang stand ni President Bongbong Marcos, ilang ulit niya na pong sinabi yan, na hindi po siya papayag na pumasok ang ICC para mag-imbestiga dito dahil tayo po ay merong gumaganang hustisya. Pero dito sa mga taong ito, sa mga gustong lituhin ang isip ng taong bayan, para bang nakakasigurado sila na papayag si Bongbong Marcos na payagan pumasok ang ICC para mag-imbestiga. Hindi po ganun yun. Kahit na kaming simpleng mamamayan, naiintindihan naman ang ibig sabihin ni President Bongbong Marcos. So wag nyo kaming lituhin. Naninindigan po si President Bongbong. No to ICC pagdating sa investigasyon dahil meron po tayong gumaganang hustisya. Ganun po kalinaw yun. Ang sinasabi niya lang, pag-aaralan. Dahil siyempre, galing sa House, galing sa Senado, may mga nagfa-file ng resolution, hindi naman niya pwedeng basta-basta baliwalain yun. Hindi pwedeng deadmahin na lang niya yun. So ang sabi niya, pag-aaralan. Sa tingin nyo, papayag si President Bongbong Marcos at kakampiyan itong mga opposition na to, itong Makabayan Black, itong si Risa Hontiveros? Pag pumayag siya na makipag-cooperate tayo sa ICC, isa lang ang kahulugan niyan. Siya ay kumampi na at pumanig na dito sa mga oposisyon na yon. Sa tingin nyo, President Bongbong Marcos will give them the pleasure, nakakampihan niya at papayagan tong mga request nitong mga taong ito na pabayaan pumasok ang ICC para imbestigahan tulad nga ng una kong nasabi. Pag-aaralan niya. Siguro papayag si President Bongbong Marcos na sumali tayo sa ICC, bumalik tayo doon. If they will stop the investigation, malamang they will not. So, ano ang posibilidad na tayo ay babalik sa ICC? At isa pa, meron bang katuturan para tayo sumali ulit sa ICC? Kapag tayo ay bumalik sa ICC,
Magpapatunay lang yan na wala tayong gumaganang justice system. Hindi po natin kailangan ang ICC. Alam niyo po ba yung malalaking bansa tulad ng US, Russia at China ay hindi po kasapi ng ICC? Siguro yun muna ang dapat hikayatin ng ICC na sumali dyan. So itong mga resolusyon na final nila Castro ng Makabayan Black at itong si Risa Hontiveros, I'm sure wala pong mangyayari dyan. Hindi po magpa-prosper yan. President Bongbong Marcos will stand dun sa kanyang sinabi. At again, para po sa akin, ang tingin ko lang dyan, yung sinasabing understudy, okay pag-aaralan. Pero may kondisyonis yun. At malamang ang isang magiging kondisyonis dyan, babalik lang tayo sa ICC if they will stop the investigation and let our justice system do the investigation, do the prosecution, and do the decision. Kung ano man ang dapat ihatol dito sa mga taong involved dyan sa sinasabi nilang crimes against humanity. So nag-react po ang kapwa-senador ni Risa Hontiveros. Ito po si Senator Amy Marcos. Ang sabi po niya, so they really want trouble? Well, PRRD has said, bring it on. But the decision to cooperate or not to is one for the executive. And my brother, the President of the Philippines, has already made it clear that the ICC has no jurisdiction to conduct the probe. I share that view. Kaya nga lang, tinitwist nga nila yung sinabi ni President Bongbong Marcos porque sinabi niya na understudy yan or pag-aaralan. Aba, ang pinapakalat kagad nila lumambot na si President Bongbong Marcos. Bibigay na daw, pababayaan na daw ang ICC na pumasok sa bansa. So maliwanag po ang sinabi ni Senator Amy. The decision to cooperate or not to ay nasa executive, nasa presidente po ng Pilipinas. Dahil nga po sa pahayag na ito ni President Bongbong Marcos, pati po ang DOJ ay pinagdududahan na rin nila na bumabaliktad na rin daw. Nag-iiba na daw ang tono ng pananalita ng Department of Justice. Kaya si VP Sara umapila na rin sa DOJ. At ang sabi niya, don't cooperate with ICC. Nabasa ko po dito sa Philstar Global. While maintaining that President Marcos's foreign policy decisions should be followed, Vice President Sara Duterte said she would urge the Department of Justice not to cooperate in the International Criminal Court's investigation of the bloody war on drugs during the administration of her father. Asked about Marcos's softened tone regarding the issue of cooperation with the ICC, Duterte said, "We all should respect the position of the President, being the chief architect of foreign policy. His position should be the position of all." Ang sabi dito, softened tone. Pero pag sinabi po bang softened tone, nangangahulugan na po ba yan na bibigay na kagad? Sinabi pala na pag-aaralan pero sa ibang tao final na kagad. Babalik na ang Pilipinas sa ICC at papapasokin na ang mga investigador para maimbestigahan si ex-President Rodrigo Duterte. Sabi pa ni VP Sara, her office would continue to assert its position against cooperating with the ICC's investigation on her father's drug war. But we will continue to reach out to DOJ regarding our position on this matter and we will lay down the legal basis of our position. Saad pa po ni VP Sara. Dahil nga po last week, Marcos said proposals for the country to rejoin the ICC are under study, raising the possibility of ICC prosecutors being allowed to investigate and possibly prosecute Duterte and his officials for crimes against humanity committed in the conduct of his war on drugs. Dahil sabi nga po dito, the proposals for the country to rejoin the ICC are under study. Yes, meron pong possibility na yung ICC prosecutors ay pwedeng payagan mag-imbestiga rito. Pero meron din pong possibility na hindi pumayag si President Bongbong Marcos dyan. Sa tingin niyo, ano ang mas matimbang na posibilidad? Yung pumayag si President Bongbong Marcos na pumasok ang ICC dito o yung hindi siya papayag at manindigan doon sa kanyang sinabing hindi siya papayag? Pero nagsalita naman po ang DOJ dito sa request ni VP Sara na huwag makipag-cooperate ang gobyerno sa ICC. Sabi po dito sa GMA News Online, DOJ spokes,
no need for VP Sara to insist on ICC stance. There is no need for Vice President Sara Duterte to insist with the Department of Justice on the government's stance on cooperation with the International Criminal Court. Sabi po yan ni Justice Spokesperson Miko Clavano. Hindi naman po kailangan mag-request dahil hindi naman po nagbago ang stance ng DOJ. Dahil sinabi din kasi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla that the country's possible return to the ICC required serious study. Kagaya siguro ng sinabi ni Secretary Remulla, pinapag-aralan lang po, no? Dahil may mga nagsalita galing sa Kongreso at trabaho naman po namin na makinig sa ating co-equal branch ng government. Sabi po yan ni Clavano. Yun po ang totoo dyan. Siyempre, meron pong mga nagpa-file ng resolusyon, gusto nilang marinig yung kanilang mga hinaing o yung kanilang gustong sabihin. So, kailangan pong pag-aralan para maipakita naman dito sa Makabayan Block, dito kay Senator Risa Hontiveros, na nakikinig naman po yung mga kinauukulan doon sa kanila. Pero hindi po nangangahulugan na tayo ay babalik na sa ICC. Well, yan po ang aking paniniwala. Hindi po papayag si President Bongbong Marcos. Although, syempre, sabi ni Clavano, while the department's stance remains unchanged, the DOJ will be open in the event that there will be a change in policy. Natural. Kung magkataon pumayag si President Bongbong, edi magbabago ang stance ng DOJ. Pero again, makailang ulit na po sinabi ni President Bongbong Marcos yan. At sabi pa ni Clavano, and I think dito po sa amin sa DOJ, sa ngayon, ito pa rin po yung stand namin na wala pong jurisdiction ang ICC. Nung tinanong naman ang DOJ kung mayroong posibilidad ng pagbalik sa ICC, the Justice spokesperson said, this is something that is still far away. May pahayag din po si Solicitor General Menardo Guevara sa resolution filed by Senator Risa Hontiveros. Sabi po niya, legislative resolutions non-binding on Philippines' stand on helping ICC. Resolutions of the legislative branch of government calling for the government's cooperation in the investigation of the International Criminal Court regarding the Duterte administration's war on drugs, if adopted, are non-binding expressions of their sentiment only. Dahil para sa mga oposisyon tulad ni Hontiveros, nila Castro at ng Makabayan Block, the ideal way for the Philippine government to uphold human rights is by working with the ICC. Sabi po ni Guevara, the government has no legal duty to cooperate with the ICC prosecutor in his investigation of the drug war because the ICC can no longer exercise its jurisdiction after the effectivity of the Philippines' withdrawal from the ICC in 2019. So ang sabi po ni Guevara, the House resolutions encouraging the government to cooperate, if adopted, are a non-binding expressions of their sentiment only. Yan po ay sentimiento lang ng mga nag-file ng resolution. Hindi naman po pwedeng baliwalain yun. Kailangan pong itackle din yan, kailangan pong pag-usapan yan. Sa tingin ninyo, magbabago po ba si President Bongbong Marcos sa kanyang stand not to allow the ICC para mag-imbestiga dito sa war on drugs ni ex-President Rodrigo Duterte? O siya po ba ay bibigay na at tabayaan pumasok itong ICC dahil nangungulit itong mga oposisyon na ito? Again, para po sa akin, kung mag-iiba ng paninindigan si President Bongbong Marcos at pinayagan niyang pumasok ang ICC, nangangahulugan lang po yan na siya ay umanib na at sumali sa oposisyon. Which is, sa totoo lang, napakalayo pong mangyari. Mamaya pag-usapan po natin yung dating pahayag ni former President Rodrigo Duterte tungkol sa pagpasok ng ICC at nung sinabi niyang, bring it on. Kayo po, ano ang masasabi niyo sa topic natin for today? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.